I am now in the book of 1 Samuel, chapters 1 to 3. So, dito inintroduce si Samuel, the prophet. Pero before that, maganda rin yung story nung how Samuel was born eh. Kasi yung mother niya si Hannah is barren. And then, umiyak talaga si Hannah kay Lord. She really prayed for a son. And she promised na kung bibigyan siya ng son is i-devote niya into service kay Lord. So, nung pinanganak sa Samuel, yun nga siya, nag-serve siya sa Panginoon. Bata pa lang siya. Pero kay Eli siya nag-serve. Diba? Si Eli isang din siya. Priest din si Eli. Old priest. Nag-strike sa akin dito yung message about hindi ako kay Samuel nag-focus eh. Ang nag-impress sa akin yung about sa story ni Eli and his sons, si Hophni and Phinehas na priests that time. So, sila yung mga appointed priest, pero sila yung numero unong gumagawa ng kasalanan sa Panginoon kasi kinakain nila yung mga offering, burnt offering para sa Panginoon. So, nabablaspheme nila si Lord, na-dishonor na si Lord. And alam ni Eli yon, and yet si Eli, hindi niya nire-rebuke or dinidiscipline yung kanyang mga anak. Diba napakalaking accountability kay God? We as parents, yung mga magulang dyan, we are all accountable sa Panginoon how we raise up our child, how we discipline our child kasi pinagkatiwala sila ng Panginoon sa atin. So, if they are doing something wrong, lalo na kung matinding kasalanan and you are not aware or nagbubulag-bulagan ka and you chose to ignore and hindi mo i-rebuke or hindi mo sila, withhold mo yung discipline, napakalaking consequences niyan. So, ito nga yung nangyari. Let's dive to the story. So, basahin natin yung verses. So, basahin ko sa inyo yung moral lessons na yan. So, before I read to you kung ano yung mga lessons about dun sa chapter na yan, about Eli and his sons sa chapter 2. So, basahin muna natin siya. Dito sa chapter 2 verses 12 hanggang hanggang 36. So, lang. Now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. The custom of the priests with the people was that when any man offered sacrifice. Pero ito, isipin nyo, mga anak ni Eli, hindi nakakilala sa Panginoon. Si Eli priest siya. So, ibig sabihin nun, si Eli mismo, he didn't invest time to speak, to teach his sons about the knowledge of the Lord. Hindi niya dinala sa Panginoon itong mga anak niya. Hindi niya tinuruan na lumakad sa katotohanan or sa kalooban ng Panginoon na gawin ng tama itong mga anak niya. So, to cut the long story short, kinakain nila yung meat, 'di ba? Ay, sabihin nito, si Eli hindi niya dinidiscipline yung kanyang mga anak. At sabi nga niya, they did not know the Lord. So, umpisa pa lang, hindi nakakilala sa Panginoon itong mga anak niya. Hindi talaga siya naging spiritual si Eli. Hindi niya shinare si Lord sa mga anak niya. Hindi niya tinuruan lumakad sa kalooban ng Panginoon itong mga to. So yun, makikita natin, 'di ba, yung consequences. So yun nga, basta to cut the long story short, before the fat was burned, the priest servant would come and say to the man who was sacrificing, "Give meat for the priest to roast, for he will not accept boiled meat from you, but only raw." Ayun, so ang ginagawa? Kinakain nila, 'di ba? Kinakain nila tong offering. Pero dito, nung ni-rebuke niya yung yung mga anak niya, old na siya noon eh. So sa verse 22, sabi Eli rebuked his sons. Now Eli was very old and he kept hearing all that his sons were doing to all Israel and how they lay with the women who were serving at the entrance to the tent of the meeting. And he said, ibig sabihin, napakadaming kabalastugang ginagawa itong mga anak ni Eli. Hindi lang pala yung hindi lang nila dinidishonor yung offering kay Lord. Kumbaga yung mga kababaihan daw doon sa temple is ginagalaw nila. So sabi ni Eli, "Why do you do such things? For I hear of your evil dealings from all these people. No, my sons, it is no good report that I hear the people of the Lord spreading abroad. If someone sins against a man, God will mediate for him. But if someone sins against the Lord, who can intercede for him? But they would not listen to the voice of their father, for it was the will of the Lord to put them to death." So, it's too late.
makikita natin dito na, yes, nirebuke pa rin ni Eli si Hophni and Phinehas, pero it's too late. Kumbaga, ang dami na nilang nagawang grave sins sa Panginoon, and this will, of course, result to bad consequences. It's too late na, 'di ba? Dapat umpisa pa lang, ni-rebuke na niya. So, ayun, sabi, the Lord rejects Eli's household. So, sabi ni Lord, did I indeed reveal myself to the house of your father when they were in Egypt, subject to the house of Pharaoh? Did I choose him out of all the tribes of Israel to be my priest, to go up my altar, to burn incense, to wear an ephod before me? I gave to the house of your father all my offerings by fire from the people of Israel. Why then do you scorn my sacrifices and my offerings that I commanded for my dwelling, and honor your sons above me, by fattening yourselves on the choicest parts of every offering of my people? Sabihin nyo na, actually si Eli is very old, and ang description sa kanya dito is napakataba niya. So meaning to say, he is also, siguro binibigyan siya ng mga anak niya. Kunyari, kumukuha nga sila ng offering, di ba? Imbis na sinasacrifice sa Panginoon, kinukuha nila yung fat part, kinakain nila. So, binibigyan siguro siya ng mga anak. Hindi in-specify dito, feeling ko lang. Pero I think, binibigyan siya ng mga anak niya, and tinatanggap naman niya. Which is dapat nun, uy, ano yung ginagawa nyo? Hindi tama yan. Offering yan sa Panginoon, wag yung babuyin or ano. Kinakain din ni Eli kasi sinabi dito ni Lord, you honor your sons above me by fattening yourselves. Hindi naman sinabi ni Lord by fattening themselves. Kasama si Eli. So pati siya, dishonor niya si God. Pati siya nag-compromise, di ba? Ayan, sabi ni Lord, therefore the Lord, the God of Israel declares, I promise that your house and the house of your father should go in and out before me forever. And far be it from me, for those who honor me I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. Behold, the days are coming when I will cut off your strength and the strength of your father's house, so that there will not be an old man in your house. Ganyan. Then in this you will look with envious eye on all the prosperity that shall be bestowed on Israel, and there shall not be an old man in your house forever. Ganyan. So, meaning to say, and this that shall come upon your two sons, Hophni and Phinehas, shall be the sign to you. Both of them shall die on the same day. So, namatay sila nun eh. Ayun. Pero sinabi dito ng Panginoon, sa galit ng Lord, yun ang naging consequences. Kinat off niya yung household ni Eli. So, wala na raw aabot ng old age. Ibig sabihin nun, yes, magkakaroon ng generation after them. Nagkaroon pa rin ng generations after them. Pero lahat namatay. Walang naiwan siguro sa lineage or sa ano nila, sa tribe, ano matawag doon, sa generation na yun, walang aabot ng old age. Kakat out daw forever. So, see the consequences po, diba? Ayan, so yan, anong moral lessons niyan? Alam naman natin ng Panginoon, walang pinalalagpas eh, diba? So, anong moral lessons niyan? Ayan, God values obedience over position. Even though Eli's sons were priests, their title didn't excuse their sin. Serving God outwardly means nothing without a right heart. Ayan. So, si Eli din, mas vinalue niya yung position niya. Mas vinalue niya yung anak niya, yung anak niya kaysa sa Panginoon. Di ba? Parang siguro, ewan ko kung ayaw lang talaga niyang sabihan. Wala siyang, may ganong magulang eh, nahayaan lang eh. Di ba? Tolerating sin is still accountability. Eli knew that what his sons were doing but failed to discipline them. As parents and leaders, what we allow can become what destroys. So, gawin ko ng part 2 mapuputol na kasi. Hi guys, so ito yung part 2 kasi 10 minutes lang yung first video na putol. So, tuloy po natin. So, ano yung moral lessons dito sa 1 Samuel 2 sa lesson about kay Eli and sa kanyang mga anak? So, number 1, God values obedience over position. So, even though Eli's sons were priests, their title didn't excuse their sin. So, parang feeling nila, dahil mga priest sila, they can do whatever they want, ba? Diba? So, serving God outwardly means nothing without a right heart. So, baliwala yung pagsaserve nila kasi priest nga sila pero hindi naman talaga nila mahal si Lord. Hindi naman nila sinasabuhay. Yan, hindi naman sinasabuhay talaga yung ano nila, yung heart nila kay God. Wala silang regard, wala silang respeto, wala silang pagmamahal sa Diyos. Number 2, tolerating sin is still accountability. Eli knew what his sons were doing but failed to discipline them. As parents and leaders, what we allow can become what destroys. Yan. So, napaka-importante. Ito mga magulang. Kasi marami rin akong naririnig na, na
'di ba yung upbringing kasi ng mga anak natin, bata pa lang talaga, doon na tayo nag-establish talaga tayo ng foundation. Bata pa lang sila, dapat talaga, sinasabi, baliin na yung sungay hanggat maaari. Ba't nawawala? Baliin na daw yung sungay hanggat maaga. 'Di ba? Kasi pag hinayaan mo, inalaw mo, mahirap nang baguhin yung kinalakihan or nakasanayan. So ako as magulang, bata pa lang yung anak ko, hanggat ako napapalo ko na yan as early as actually ang pamamalo at pagdisiplina sa anak hindi po kasalanan yan. As ang Bible ang nagsabi na do not withhold discipline from a child. And sabi sa Proverbs 22, train up a child the way he should go. For when he is old, he will not depart from it. So, dito sa nangyari na to, tinolerate ni Eli. Mahal niya yung mga anak niya, yes. We love our children, pero not hurting them or withholding discipline is not a form of love. We are allowing them na malubog sa kasalanan or sa pagkakamali. And we are accountable sa Lord how we tolerate, 'di ba? How we discipline our children. When we fail to discipline, ayan, gaya na nangyari, lifelong consequences. And actually, permanent na. Kasi winipe out ni Lord yung kanilang generation eh. Di ba sabi ni Lord, ika-cut off ko yung nyo, walang aabot sa old age, sa generation nyo. So, matindi. Tapos namatay yung dalawang anak niya. Di ba? See the consequence. Number 3, God honors those who honor Him. Sinabi ni Lord, those who honor me, I will honor. Number 4, sin has consequences. So, yan. Sin has consequences. And actually, gusto kong i-revise ito. Sin has really bad consequences. Even for leadership doesn't protect anyone from God's judgment. In fact, it brings greater responsibility. So, actually, hindi lang po yung mga anak ni Eli ang namatay dyan. And gaya ng sinabi ni Lord, the Lord stands firm to His word. Totoo yun, yung kanyang generations after them, talagang walang umabot ng old age or halos lahat namatay siguro. Si Eli himself, namatay siya, 'di ba? So makikita natin yung consequences, napaka-severe. Sorry po yung kapatid kong special child nagwawala. Ayan. So, ayan. In fact, it brings greater responsibility. Lifelong, eternal, permanent damage. So, yan, dahil lang sa nangyari na hindi niya na-discipline yung children niya. And actually, mas mabigat yung consequences kay Eli kasi appointed priest siya eh. Kumbaga, he was called to serve God. Naging priest. Priest is a mediator, di ba? Between God and man. Ba't nawawala? Nawawala yung green screen. Priest is a mediator between God and man. So, sarili mong anak, hindi mo nadala sa Panginoon, pero priest ka. Malaking consequences po yan talaga. Diba? And last, a godly life speaks louder than a title. Contrast Eli's sons with Samuel. Even as a child, Samuel honored God. Faithfulness is not about age or makita, but about the heart. So, dahil po sa nangyari na yon, ang tinawag na ng Panginoon after nung mawala si Eli, ang pumalit si Samuel. Kasi si Samuel pa lang, eto ay different. Si Hannah, barren, di ba? So, nung nagkaroon siya binigyan siya ni Lord ng chance mag-conceive, magkaroon ng anak, which is Samuel, dinevote niya sa Panginoon. Ang difference nila ni Eli. Si Hannah, dahil mahal niya si Lord, ino-honor niya si Lord, dinevote niya anak niya. So, in-offer niya as yung anak niya mag-serve sa Panginoon. Si Eli, hindi niya to nagawa. Si anak niya. Siguro, ewan ko lang kung dinevote ba niya kay God yan. Pero, siguro naman niya siguro naman pinag-pray niya kay Lord, ganyan. Lahat naman ng magulang pinagpapasalamat sa Panginoon yung children na binigay sa atin eh. Pero, nagkulang na siya nung lumalaki to. Hindi niya nagabayan, di ba? Kasi nga, dahil si Eli priest nakastay na siya doon sa diba? Sa house of God, sa temple. Nandun na siya lagi. Parang hindi na niya na-monitor ba yung mga anak niya. So, napaka-importante talaga yung maging, proactive kang parent. Lalo na sa spiritual terms, kailangan talaga yung mga anak natin is, ma-ensure natin that they will have a relationship kay Lord at an early age. Mapakilala natin si Lord sa kanila. Kasi doon pa lang sa binasa ko kanina sa inyo guys sabi niyo, and Eli's sons did not know
Ayan, hindi nila kilala ang Panginoon. So, doon pa lang, talagang umpisa pa lang, nagkulang na si Eli. So, ayan. Kasi ko na green screen ko, nawawala kasi. So, ayan po. So, ano ang matututunan nating lesson dito? What we tolerate matters. As parents, napakalaki ng responsibility natin sa Panginoon when it comes to our children. Yung mga children na pinagkatiwala sa atin, not just biological children, spiritual children also. Ako, as a parent, meron akong anak, isang anak. So, kumbaga, lahat talaga ng, baliwala kasi yung walk ko kay Lord. Kung anak ko mismo, hindi ko madadala sa kanya. Uunahin mo mag-share or mag-disciple ng ibang tao, pero sarili mo anak, hindi mo ma-disciple. So, ang mga bata, nasa ano to yan nasa, ano tawag nito? May term doon yung formative years ng bata pa lang sila. Lahat ng natututunan nila sa paligid nila, na-adapt nila yun hanggang sa paglaki nila. So, napaka-importante yung guidance ng magulang. Kung ang kalalakihang environment is magulo, walang kapayapaan, puro murahan, ganyan, may imbibe nila yon. Parang yun ay kalalakihan nila. Kaya 'di ba may mga bata lumalaking bastos ang bunganga. May nakikita nga akong bata, parang 4 years old, nagmumura na eh. So, napakalaki po talaga ng factor kung ang mga magulang is maging proactive. Paano nila i-discipline yung mga anak natin. At napakalaking bagay na ang magulang ay may tunay na relationship kay Lord. Kasi yun yung mapapass on mo sa children natin. So, yun napakagandang lesson nung kay Eli, no? Talagang naging reminder din for me na mas lalo ako maging proactive sa anak ko when it comes, not just i-push sila academically, sa sports, sa pag-aaral, but more importantly, is yung relationship nila sa Panginoon. Yun talaga ang dapat nila talagang, bata pa lang sila is magkaroon na talaga sila ng foundation, 'di ba, sa kanilang biblical truth, relationship kay Lord, ganyan. Magkaroon na sila ng pagkakaalam sa Panginoon. Talagang ma-encounter nila si Lord. Kasi magkaroon na sila sa heart nila pagmamahal sa Panginoon. Kasi yung mga magiging decisions nila sa buhay pag lumalaki sila, yun ang magiging basehan kung ano yung foundation nila sa relationship nila kay God. Hindi sila gagawa ng ganong kalaking kasalanan kung kilala nila ang Diyos. At kung naibahagi ng magulang nila, 'di ba? Na-i-share yung about kay God, 'di ba? So yun. Sana po naging magandang paalala rin itong devotional for today. Thank you. God bless.